Naku po, ay napakasakit ng sinapit ng buhay nitong si Robin Padilla. Kasama sa listahan ng mga ikukulong dahil nagnakaw di umano ng pera ng taong bayan. Ay yari na ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ilang tulog na lang at 2026 na. Subalit mayroon pong pahabol na lumabas na mainit na balita na biglang natuklasan na itong si Robin Padilla ay kasama sa listahan na ipakukulong ni President Bongbong Marcos nang dahil dito sa pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. I-like muna natin ng video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako! Ang sabi nga ni Robin Padilla ay napakasakit ng sinapit ng kanyang buhay. Napakasakit, kuya hindi deserve mo yan. Robin Padilla, kung mayroong matibay na ebidensya. Ay sabi ko nga po sa inyo hindi man kayo mabisto sa mga nakaraang araw at kayo ay namamayagpag sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, subalit darating ang panahon na kayo ay usigin at mabibisto dahil hindi iisa ang araw. Katulad ng nangyari kay Robin Padilla. Aba! Ay nagwawala ho. Bakit daw siya kasama sa mga ipakukulong ni President Bongbong Marcos nang dahil sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan? Ay kung ano yung iyong amo na si Sara Lustay Duterte, Robin Padilla, na nagmamalinis ng akala mo ay hindi siya nagnakaw ng pera ng taong bayan, ganyan ka din na kunwari nagmamalinis na hindi ka kasama sa mga nagnakaw di umano ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng inyong mga taktika, strategy ay tinago nyo, subalit biglang nabisto. Kapit, mga kaibigan, nito ibabahagi ko po sa inyo ang galawan ngayon ni Robin Padilla. Kung hindi man siya makukulong bago magpasko dahil nakalipas na ang Pasko. Ito po ang tanda natin, 2026, kasama sa listahan na itong si Robin Padilla ay pakukulong ng ating mahal na Pangulo kung mayroong matibay na ebidensya. Aba, hindi po ito fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, mayroon tayong batayan. Hindi po galing sa akin ang balita na ito. Hinahatid ko lang po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya ang sabi nga ni Robin Padilla, napakasakit. Ito ho, mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? O, heto. Ikaw po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH. Oh, ay dyan pa lang ho, sandali lang. Puputulin ko, ididiretso ko maya-maya. Hindi raw niya akalain ang pagkakadawit niya nakasama ang kanyang pangalan sa listahan na nagnakaw ng pera ng taong bayan di umano. Sa pamamagitan ng insertion, pagsingit ng budget. Kaya nga siningit ang budget, isang way nila taktika para ho makapagnakaw ng lihim ng pera ng taong bayan. Million, billions po ang usapin dito. Nako. Ito, ituloy natin. Ikaw po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP. At panghuli, nitong nakaraang Pasko, petsa 23, lumabas pong aligasyon na di umunoy nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko.
dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program na kilala rin bilang President's Budget. Huwag ka nang magugas kamay, Ruben Padilla. Na-corner ka na. Aba, mga ngatuwiran ka pa. Pasensya na po sa audio ko ako'y namamalat. Nangangatuwiran na ito eh. Nagmamalinis. Parang Lustay Duterte rin ang ika-nga style nito. Sa bagay mag-amo ito. Kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng Executive. Hindi Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Ruben Padilla? Pinagawa mo lang sa abogado yan eh. Pasensya na ako, ito namamalat. Para lang mag-speech ka ng ganyan, hindi mo kayang takpan ng mga pagnanakaw mo, di umano, ng pera ng taong bayan sa pamagitan ng insertion. Yung mga speech mo na yan. Sarili mo lang at tagasunod ang maniniwala sa'yo. ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH Naku. sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ay ano ngayon? Ito ay napakasakit po para sa akin. Dinamay mo pa anong kaugnayan ng kung maging presidente ka ng inyong partido. Pinalalabas mo na hindi pwedeng mag-insersyon o pwedeng hindi magnakaw kapag presidente. Yung mga katuwiran mo, Ruben Padilla, sarili mo lang ang lukuin mo. Nanghirap sa'yo, nagmamalinis ka, noon pa man, at sinasabi mo dito na ikaw ay kapakanan ng taong bayan na ilang araw mo na pinapakalat sa social media na kapakanan ng taong bayan at serbisyo sa taong bayan ang ginagawa mo. Anak ng katakot-takot, buang ito talaga. Bakit ko nasabi, mga mahal kong taga-subaybay, isang maliwanag ng panluloko ito ni Ruben Padilla. Pagsiserbisyo daw sa taong bayan ang pinapakalat niya. Sino pinagsiservisyohan ito? Si Sara Lustay Duterte at si Digong Duterte. Kaya isang maliwanag na panluloko. Mga kaibigan, sa galaw niya ang daming palpak na hindi kapakipakinabang ng taong bayan. Tapos ngayon, nadagdagan mga kaibigan dahil maliwanag dito. Hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news dahil ang pangako sa atin ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na kapag mayroong matibay na ebidensya ay dapat ipakulong niya sa turo ng ebidensya. Ngayon, kung may matibay na ebidensya laban dito kay Ruben Padilla, ito ay kasama sa listahan at nasa listahan na rin na dapat ipakulong din ng ating mahal na Pangulo. Muli kong inuulit, yanong hirap talaga magtiwala sa mga taong nagmamalinis. Dahil kapag dumating ang panahon mas matinda yung kanyang kalinisan yung kanilang kalinisan na pinapadamat, pinapakita ay kabaliktaran Katulad ni Sara Lustay Duterte at kampo ni Digong Duterte at kasama diyan si Ruben Padilla. Kunwari nagmamalinis, ba't ubod ng dumi, mga kaibigan? Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ibunto. Isang uri ito ng pagwawala ayon sa mga nagbibigay na naman public opinion dahil desperado na si Ruben Padilla. Napakasakit nga daw sabi niya. Isang like ko sa video na ito, bye-bye. Palakpakan.